Hello, good morning mga lalabs, mga vayots, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga kapwa ko din po OFWs around the world. Hello, mega love shoutout po sa inyong lahat. At pag-uusapan natin itong oral arguments kahapon ng Korte Suprema na kung saan ay ay nako po, ayan. Inutusan ng Korte Suprema ngayon ang administrasyon ni Bongbong Marcos na ibalik ang 60 billion na ninakaw ni Bongbong Marcos sa utos niya sa dating sekretary diyan na si Lidisma na kamag-anak ni Liza Marcos. So, 'di ba? Mismong si Lidisma ang nagsabi niyan doon sa Senate hearing na siya ay sinulatan ni Bongbong Marcos at inutosan na i-transfer sa Philippine Treasury ang 90 billion pesos para daw ito ilagak doon sa unprogram funds at after ng unprogram funds ay gagamitin daw ito sa infrastructure. Abay putang inang yan. Pira ng taong bayan, pira ng mga miyembro ng PhilHealth. Kukunin ni Bongbong Marcos at ilagay doon muna sa Philippine Treasury at kukunin doon ni Ralph Recto ng Department of Finance at ilalagak sa program. Grabe. Sa unang oral arguments, mga lalabs, mga bayots, ng Korte Suprema, napag-alaman natin doon. No, at bago tayo mag-umpisa doon, of course, magpasalamat tayo sa grupo ng mga abogado na nag-file. Ito ay mga dilawan to, pero siyempre pag tama, palakpakan, pag pasalamatan, pag mali, banatan. Ganyan din, sabi ni Banat Bay. Hindi nga, sa totoo lang, magpasalamat po tayo dito sa grupo ng mga abogado ng mga Liberal Party, karamihan doon, di ba? Nag-file po sila ng temporary restraining order para hindi maubos ni Bongbong Marcos ang pera ng PhilHealth members na karamihan dyan ay mga manggagawa. Mura na nga ang sahod, walang increase, patay-patay pa sa trabaho, ang mga benepisyo ay maliliit, tapos yung kanilang contribution sa PhilHealth nais pang nakawin ng putang inang dugyot. Walang hilamos, walang ligo, walang toothbrush na presidenteng naninilaw ang ngipin na si Bongbong Marcos. Yun napag-alaman natin sa unang oral arguments ay grabe yung korupsyon na ginawa ni BBM. Bakit? Napag-alaman natin na yun palang pira ng PhilHealth ay kunwari igagawa ng tulay doon sa yung Panay Bridge na yon. Tapos, ayun, na-booking pa na well-funded na pala yun ng Korean company at ang masaklap pa, natuklasan ng Associate Justice na babae na yon na nag-loan pa si Bongbong Marcos sa Korea ng pira at meron pang PhilHealth. Grabe! Ang pagnanakaw harap-harapan ni Bongbong Marcos at ang kanyang mga kasabwat dito, si Ralph Recto at si kung sino-sino pa dyan sa PhilHealth na yan, sa harap-harapan ng taong bayan, lalo na sa mga miyembro ng PhilHealth. Ngayon, Marcos pa rin kayo, mga putang ina ninyo. So after nun, ng oral arguments na yon, nagsalita itong butangirang attack dog na dating anti-Marcos din naman, na si Claire Castro dahil nga mabuka, palingkira, at ano ito si si Claire Castro, maingay. Anti-Marcos din to Ikinuha ni Liza Marcos, malaki ang potensyal na para magiging asong olol against sa mga Duterte. Tapos ito namang bugok, nabubugadang Claire Castro, kinuha siya ng Malacanang, grab the opportunity. So anong sabi ni Attorney Bubugada Claire Castro dito? Itong Palace Press Officer. Kung ano daw ang ipag-uutos ng korte
Yun po ay susundin natin, hindi po natin tututulan, hindi po natin lalabanan. Ito yung sabi niya ha, after nung unang oral arguments. Now, kahapon, sabi nitong Associate Supreme Court Justice na si Honorable Antonio Tico Jr. na siguro maaaring hilingin na ng PhilHealth sa Pangulo na ibalik ang pira, ang 60 billion na ilipat sa gobyerno para sa uncoded program funds. O yun, ang tanong, susunod ba ngayon si Bongbong Marcos? Dahil nauna nang nagsabi ang kanyang palace press officer na kung ano ang utos ng Korte Suprema ay susundin nila. Ngayon, inuutosan kayo, Bongbong Marcos, nasaan ang pera na 60 billion na pera ng membro ng PhilHealth? Siniro subsidy mo na nga sa 2025 national budget ang PhilHealth. Ngayon, nanakawin mo pa yung pera ng mga miyembro. Ganun ka kasuga pa, Bongbong Marcos. Kayo nila Ralph Recto at kung sino pang mga putang ina dyan na mga kasabwat ninyo. Grabe kayo, no? Talagang hindi matatahimik ang mga kaluluwa ni Bongbong Marcos at ng mga kasabwat niyang kawatan sa pira ng taong bayan. Pati pira ng pangkalusugan, miyembro ng mga PhilHealth dahil bakit maraming nagpamembro dito? Siyempre hindi nila alam kung kailan sila magkasakit. Hindi na sila mag-worries kung magkasakit sila, mauhospital sila dahil membro sila ng PhilHealth. Mayroon na silang mapagkukunan ng pambayad, panggastos sa kanilang pagpapa-ospital. At ngayon, ito, ninanakaw pa ni Bongbong Marcos harap-harapan. Kaya kayong mga PhilHealth members, magising po kayo. Yung pag-alis-alis ni Bongbong Marcos ngayon, pangangampanya niya sa kanyang 12 bulok na mga kandidato na matagal na dyan sa Senado nagsilbi, na hindi naman natin naramdaman na gumanda, guminhawa ang buhay natin. Yan ay magiging kasabwat niya kung paano tayo ilubog sa kumunoy sa kahirapan. Huwag ninyo yang iboto, tandaan ninyo. Lalo na yan si Erwin Tulfo. Nung siya ay nagiging DSWD secretary, mahigit kayong 4 million na mga 4-piece beneficiaries ang tinanggal ni Erwin Tulfo. Ito na yung chance ninyong gumanti sa kanya. Huwag iboto. O ngayon, ang tanong dito, Bongbong Marcos, nauna nang nagsalita ang spokesperson mo na susunod kayo sa utos ng Korte Suprema. Ngayon, inutosan kayo ng Korte, ibalik ang 60 billion pesos sa PhilHealth dahil hindi yan pira mo. Pira yan ng mga miyembro na naghahangad, nag-iipon para sa kanilang pangkalusugan dahil kung aasahan ang gobyerno mo ngayon, siniro subsidy mo nga eh. Ibalik mo yan kung talagang may hiya ka pang na natitira sa katawan mo. Alam naman namin na ngayon na wala talagang hiya ang pamilya mo. Wala ka ring hiya sa amin na bumoto sa'yo, nagtiwala kami sa'yo, BBM. Ito pala yung igaganti mo sa amin, putang ina ka. Ibalik mo ang pera ng membro ng PhilHealth na 60 billion. At ulitin ko, maraming salamat doon sa mga abogado ng Liberal Party na nag-file ng temporary restraining order para hindi maubos, malimas ang pira ng mga PhilHealth members. Maraming salamat po. Stay safe. God bless and bye-bye.